siyang Rodrigo Roa Duterte. Buong loob ng Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ng International Criminal Court sakaling humiling sila ng interim release. Hindi raw flight risk ang dating Pangulo. Saksi, si Mariz Umali. March 2019, kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. Kaya sabi ng Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Naging epektibo na raw kasi ang withdrawal bago pa masimula ng investigasyon. There is a compelling argument that the court cannot exercise its jurisdiction over the Philippine situation. That is a live issue. It's an issue which has been through the Philippines courts. It's an issue that's been through the ICC as well. It is a compelling argument. It's an argument that... Isa raw ito sa mga ikakatwiran ng defense team para mapagbigyan ang hihingi nilang interim release para sa dating Pangulo. Sinisika pa naming makuha ang panig ng prosekusyon kaugnay nito, pero dati nang sinabi ng ICC na pasok pa rin sa kanilang jurisdiksyon ang mga krimeng naganap bago kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are allegedly were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. Sabi pa ng international law expert at abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na si Attorney Joel Butuyan. Ang ating Korte Suprema, naglabas din siya ng desisyon na kahit na hindi na tayo miyembro, meron pa rin tayong obligasyon for crimes committed while we were still a member of the ICC. Sa ngayon, hindi pa masabi ng lead counsel ni Duterte kung kailan ihahain ang petisyon para sa interim release, pero tinatrabaho na raw nila ito. Naniniwala raw si Kaufman na pagbibigyan ito ng ICC. Hindi naman daw kasi siya magiging banta kahit mapalaya muna. The first of which is the risk of flight. The second of which is the risk of interference with witnesses or with the evidence. And the third of which is the risk of continuing crimes. None of those factors exist in the present situation. Kasunod naman ang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa mga isinumiting ebidensya ng prosekusyon sa ICC pre-trial chamber, binigyan diin ni Kaufman ang pagrespeto sa papel ng mga biktima sa proseso. The victims have a role in the process. We have to respect that role, and we hope that everyone will respect that role. Whether or not we agree with what the evidence coming out of the victims is a totally different matter, but we will argue that in court, not here. Ipinaaalala rin ni Kaufman ang bilin ng dating Pangulo sa mga taga-suporta na wag nang makialam sa kaso. But there should be no interference in the judicial process. The politics is... There should be full respect for all participants in that process, the prosecution, the defense, and the victims, counsel who will make their submissions in due course. Sa Qatar, pinayagan ng Qatari authorities ang labor attaché ng Pilipinas na makausap ang 17 Pilipinong nakakulong dahil sa pagtitipon para kay dating Pangulong Duterte na itinuring doon na political protest. Physically, they are okay, but of course, there is the legal matter to resolve. Again, there are allegations of violations of Qatari law. We will have to await yung findings ng Qatari side on this matter. We're providing all the possible legal assistance that could be provided. Sa ilalim ng Qatari law, regulated ang pagdaraos ng mga pagtitipon lalo kung may kinalaman sa politika. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.